Well, it's a privilege for me to give the challenge or the message tonight sa ating kick-off night. And why don't we pray first, no? Before anything else. Dear God, thank you again, dear God, for bringing us together, not just those who are here face-to-face, here at MBBE, but the rest of those who are joining us, dear God, through different platforms. Bless us, especially through this message. We've been blessed already with the music, Heavenly Father. And as we look forward to a great coming together in celebration of the National Baptist Day on Thursday, Lord, make us to be prepared in our whole being. And together with other Baptist churches and groups all over the country. In Jesus' name, amen. Thank you. Please be seated. Now, we are looking forward to a big day on Thursday. Of course, ang ating conference ng Bible Mode at this time ay nagbi-build up ito so that we can have more and more Baptists celebrate with us. We look back to 2020. If you remember, when we had the 120th year history, no? Presence ng mga Baptists sa Philippines. And during that time, sa SMX, how many of you were there? Marami. Yung iba siguro hindi pa buhay nun, ano? But that was 4 years ago. Napakabilis ng panahon. But hindi pa National Baptist Day yon. That was the first time that the most number of Baptists, no, mga Baptist churches, mga groups of Baptists, association ng mga Baptists, fellowship ng mga Baptist pastors and churches came together under one roof to celebrate the history, the presence of Baptists in the Philippines since the turn of the 1900s. Ano po? And that was the first time. At kung kaya nagkaroon ng National Baptist Day law, ay dahil doon sa gathering na yon. Okay? I was there. And alam nyo, I take it as a privilege to be part of history. You know, at lahat tayo na nagkaroon ng involvement dito, you know, when our children would be born, kung hindi pa darating ang Panginoon, and they would ask, Papa or Pastor, ano ba yung National Baptist Day law? Then we can look back. At pwede nating sabihin, ito ang mga bato na ating tinipon, no? At ginawa natin ngayon na pinaka-legacy ng mga susunod sa atin. Mga kapatid, ito ay batas sa buong Pilipinas. Hindi ito executive order. Hindi ito presidential declaration. Kaya magiging epektibo ito sa history ng Pilipinas unless this law would be repealed. But who would repeal such a law? Di ba? Kung babasahin natin ang nilalaman ng batas na ito, abay, sino bang aayaw sa mga napakagandang probisyon ng RA 11897? Kanina binanggit ng aking kapatid na kinakailangan po yung mga ignorant na mga foolish men be put to silence. Wala po tayong itutukoy kung sino yan. Pero siguro alam niyo na kung sino-sino din yun. Hindi ko na kinakailangan sabihin. Ano po? Maingay ang mundo. Alam natin yan. Maingay ang mundo. At madalas, ang ingay ng mundo dahil din naman sa hindi nila batid ang katotohanan. Okay? Naalala ko ang tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, anak, ang ilog na maingay, mababaw yan. Okay? At yung mga taong murmur, okay? Sinabihan ni Apostol Pablo na huwag kayong ganyan. Di ba? So, hindi po ako naririto para umatake sa iba.
Naintindihan ko kung mayroong mga tao na hindi na-appreciate ang ating pagdiriwang ng National Baptist Day. Kinakailangan lang ay ipaliwanag sa kanila. Okay? Naintindihan ko ang default ng mundo. Ang default po ng mundo ay kasalanan. Hindi katuwiran. Hindi kabanalan. Yan ang default ng mundo. Yan din ang default ng ating laman. Ang laman po natin, kapag hindi mo lalagyan ng utak na renewed, okay? Binago ni Kristo ng kanyang salita, dala ng ating laman ang lahat ng hatak patungo sa pagiging corrupt, patungo sa lahat ng pita, lusts. Tama po ba? Okay. Huwag natin ipagmamalaki na matagal na tayong mananampalataya o mga pastor na tayo, kesyo senior ka pa, okay? Or junior ka, lahat po tayo nasa laman. At kapag hindi tayo naging watchful, hahatakin tayo. Naintindihan niyo ba yon? Kaya hindi po tayo nagugulat kapag may mga banal dapat na nagkakasala. Sapagkat tayo ay tao lamang. Amen? Hindi tayo nagtataka kung bakit may mga matitigas ang ulo. Ganun talaga yun. Okay? Now, kaya nga, tayo ay palagi nagtitipon, pinagpapahalagahan natin ang ating pagtitipon na ito para tayo maging kalakasan ng bawat isa. Para tayo maging katatagan ng bawat isa. Amen? Tinuturuan tayo ng banal na kasulatan that edification is not at all something that you do by yourself. Nakikinig po ba tayo? Edification or building up is not something that we do by ourselves to ourselves. Totoo yan. Kaya nga tayo church eh. Kaya nga tayo pinagtitipon so that we can extend the grace of God in us so that we may build each other up. So that is also applied sa ating mga kapwa pastor. Kaya mag-iingat po tayo mga pastor, lalo na ang ating advocacy ay maging independently isolated. Sino magpapalakas sa iyo? Tama? Okay. Kahit po sa bagay ng health, dumarating ang araw na hindi ka makasubo ng pagkain sa sarili mo. Susubuan ka. Dumarating ang araw na hindi ka makakain. Sasaksakan ka ng dextrose. Tama? Saan ka nakakita ng pasyente na siya nagsaksak ng dextrose sa sarili niya? Wala. Kaya gayon ang ginagawa po natin. Nagpapalakasan tayo sa bawat isa upang tayo maging kapaki-pakinabang. Sa dapat na kung saan tayo maging kapaki-pakinabang. Ang ating kaganapan ngayon, kesyo ito ay conference ng Bible Mode, ay para tayo ay maging handa sa pagdiriwang ng National Baptist Day. Alam niyo po, palagay ko isa ako sa mga nag-extend ng aking lakas upang maabot ang lahat at maipaliwanag ang National Baptist Day Law. Nagmotor na po kami. Naikot na namin ang Northern Luzon. Naikot ka na ang Southern Luzon hanggang Sorsogon. Okay? Kasama namin ang ibang mga nagmumotor. Tinatanong ako, Bishop R.A., ba't mo ginagawa yan? Ang hirap niya na. Sabi ko, pinakikita ko sa inyo na pwede akong ma-challenge ng hirap para abutin tayo. Sabi ko, pwede naman akong sumakyan ng eroplano para puntahan kayo. No? Pero kung sasakay ako ng eroplano, paano kung dadalhin yung mga kasama ko? Ang dami namin. Di po ba? Oo, eroplanong parang motorsiklo. Pero naikot na natin yon, and praise God, somehow, ngayon mga oras na ito, ang karamihan sa aming napuntahan ay nagising at namulat na kinakailangan tayo ay maglaan ng ating panahon
ng ating effort upang makapagdiwang tayo ng National Baptist Day. Ipinakita ko rin na kung merong magsasalita na ito, kinakailangan kami na Lighthouse family ay magpagal at mag-extend ng aming sarili. Kaya, alam nyo, hindi naman sa pagtataas ng pedestal ng Lighthouse, ang dami po naming Lighthouse na mga gawain na nag-host ng kani-kaniyang National Baptist Day celebration. Ano po, nariyan ang Kainta, iba ang Taguig, iba ang Marikina, iba ang Olongapo, iba ang Taytay Palawan, iba ang Lighthouse Baguio, iba ang Lighthouse sa Iriga, iba ang Lighthouse sa Naga, Cabalabanga, at Goa. So, we have a good number of Lighthouse pastors and churches celebrating and gathering other churches within their areas so that on their own ay makapagselebra ng National Baptist Day. I take it, mga kapatid, na kinakailangan maging ehemplo ng ating di mga leaders. Amen? At yung mga ibang hindi naman kasama natin, ng mga Bible Baptists, ay meron din magdiriwang. Sapagkat I was trying, and I have been extending myself to other Baptist groups. Kaya kahit sa pagbati, ay mag-e-extend sila ng pagbati sa Thursday. Kung meron tayong mga government officials na babati, ganoon din po naman ang mga key leaders ng mga iba-ibang Baptist na mga groups. Okay? At napakaganda ng ating programa sa Thursday, kung pwede kong ma-excite kayo. For the first time sa history natin, mga kapatid, in fact, sa technology, hindi pa nagawa ito. Susubukan natin gawin on Thursday. Doon po sa Lighthouse, sa main church sa Tatalon, ang karamihan ng ating choir at orchestra ay doon pupunta. Kasi limitado po tayo rito. Okay? Pero isi-synchronize natin yung awit ng choirs doon sa Tatalon, iba-ibang churches din yon, at yung mga naririto. Pati yung aming Lighthouse Chamber Orchestra, isi-synchronize natin. Kaya baka magtaka kayo na mayroong milagrong mangyayari. Pinractice na namin yan. Ang gandang pakinggan. Habang kumakanta, yung choir doon sa Tatalon, okay, sinasabayan ng choir dito, ay buong-buo ang sound. Okay? Pinagbibilinan ko na yung ating mga tech kung paano gagawin. Nabigay ko na sa kanila yung pinaka-block diagram. Pag pumalpak yan, hindi ko nakasalanan yung kasalanan nila. Meron tayo masisisi. Anyway, let's look forward to having a good celebration on Sunday. Alam nyo, palakpakan natin ng MBBE sapagkat kumuha pa sila ng bagong piano para makapagdiwa. Di ba? Ganun talaga yan. Kasama yan sa ating paghahanda. Yan, nakita nyo. Steinway. Okay? Hindi ko na sasabihin kung magkano yan. Pero kung tatanungin nyo ako, pwede kong sabihin din naman. Okay. So, before I give you the message, let us look back. Gumawa ang ating secretariat ng isang AVP na nagpapaliwanag sa atin ng history ng RA 11897. Okay? Now, balikan natin. Let's appreciate tonight kung bakit tayo nagseselebra hindi lang sang-ayon sa salita ng Diyos, kundi sang-ayon sa batas ng tao. Ang RA 11897 po'y batas ng tao. Hindi inspired yan. Okay? But let us appreciate its existence at kung ano ang purpose nito at kung paanong ito'y significant sa ating mga Baptists. Pag sinabi ko pong Baptists, kasama na dyan ang mga saktong Baptists, kulang-kulang na Baptists, sobra-sobrang Baptist, Baptist sa DNA, pero hindi Baptist sa mukha. Okay? Nagbibiro lang naman po tayo para nakakatuwang i-describe, But let's watch this video. Okay? Watch this. The bill that I wrote, the National Baptist Day, came along, both approved by the Senate and the House of Representatives, and last into law. So it's now, and that law says that every first Thursday
of January, we are going to celebrate National Baptist Day all over the country. And that is a celebration of 123 years of Baptist presence in our country. And the focus of which is to evangelize the Filipino people, to tell them of the good news of salvation, and to educate them on the Word of God. For it is not only ideal to be united, but mandatory for such a time like this. The Committee on Revision of Laws had only one objective in mind, that is to give the Baptist people a specific date to be devoted and exclusively in proclaiming, teaching, reminding, and sharing to its members throughout the nation the graces and mercies of God. The ayes have it. House Bill number 6522 is approved on second reading. And I'm sure by January next year, when you celebrate your 123rd year of Baptist faith in the Philippines, it is already a law. Malaki ang kontribusyon ng inyong relihiyon at samahan sa ating lipunan, kaya naman naniniwala ako na nararapat lang na magbigay pugay sa inyo sa pamamagitan ng pagdiriwang ng National Baptist Day. Kung hindi po patitibayin ang moral foundation ng ating bansa, babagsak po ang ating bansa. In teaching, reminding, and sharing to its members the grace and mercies of the Lord and the importance of biblical principles in their lives as a people and as a nation. Senate Bill 2522 is approved on third reading. Congratulations. It is my ardent desire, Mr. Speaker, that the House adopt the Senate version of the bill. Thank you very much. There is a motion to adopt the Senate amendments as stated by the Honorable Deputy Speaker Benny Abante. As many as are in favor, say aye. Aye. As many are against, say nay. The ayes have it. Thank you, Mr. Speaker. Congratulations. In a time when noong 2020 tayo nag-gather sa SMX, if you will please remember, it was January. 2 months after, sinara ang ating mga communities. Mga pintuan ng ating mga churches nakasara. Why? Sapagkat bumagsak yung pandemic. Hindi natin alam kung anong gagawin ng marami. How we could rise up from all the challenges ng pandemic. Di ba? Subalit yung bunga po ng naging gathering natin sa SMX ay kakaiba. Sapagkat pagkatapos na ating makita ang yung bang hitik na hitik, no, sa mga tao, yung SMX. And many actually ay hindi nakapasok sa loob. Pati ang ating presidente during that time, na-amazed. Ang wika ay, ang dami palang Baptists. In fact, I was leading the choir, if you remember that. We had a 500-voice choir, along with a 100-member orchestra. Okay? Kitang-kita ko kung paano nag 2 thumbs up ang presidente. At manghang-mangha siya kung ano ang ginawa ng mga Baptists. And you should remember na ang misis po, no, both yung original at yung common law wife ni Presidente Duterte ay hindi bago sa Baptist faith. Did you know that? Okay? Yung misis niya na anak ng mga German Jews, okay? Actually, ang nanay
ang nanay ni Vice President Sara, no, ay anak ng mga Zimmerman na dati ay tinulungan ni President Quezon na makalabas ng Germany at pumunta ng Pilipinas. During that time, si dating President Quezon ay tumulong sa mga German Jews upang makatakas sila sa Germany at nag-extend siya ng refuge sa mga Jews na iyon. Kasama ang mga magulang ng nanay ni Sara doon. Okay? Mga Baptist po iyon. There were many Baptists na mga Jews doon sa Germany. Si Presidente Duterte mismo ang nagsabi sa akin, alam mo, ang misis ko Baptist. Sabi ko sa kanya, sinong misis mo? Yung original. O tama, mga Zimmerman yun. And when I did my research, sapagkat kung batid ninyo, merong isang pelikulang Quezon's Game. If you know that film. Ang producer po ng Quezon's Game ay kaklase ko nung high school. Ka-eskwela ko nung college. At kinikwento niya sa akin yung nangyaring yun nung panahon na iyan. So anyway, so hindi kakaiba, no? Ang Baptist faith sa mga magulang ni Vice President Sara. Maging yung common law wife ni President Duterte ay nag-a-attend po sa isang Chinese Baptist church sa Davao. Okay? Na actually kapartner ng Far East Broadcasting Company. Kaya alam nila ang Baptist faith. Hindi man siguro ka-fellowship natin, pero alam nila kung ano ang pinagpapahalagahan ng mga Baptists. Okay. Now, given that, nung nangyari yung SMX, lahat sila, ang dami palang Baptist. Kaya, ang isang naging question na sa pag-uusap namin mga leaders ay ito. Sana, hindi lang nagkakaisa ang mga Baptist sa mga panahon na ganito. Ano ba ang pwede nating samahan na meron tayong unity? Alam naman natin na ang mga Baptist, hindi po pwede maging united talaga eh. Bakit? Masyado tayong locally oriented. Tama po ba? Ang ating polity, ang ating mga preferences, hindi mo pwedeng pagsamasamahin. Pero alam niyo po, teka muna, pwede tayong magsama-sama and we can, tell to all the world that we are one in bringing to everyone the gospel of Christ. Amen? And we can be one in making the whole country realize that we can be churches that can lift our nation up. Itong kung paanong gagawin ay naging challenge ito. Kaya ang isang naging question, pwede kaya na kung hindi natin mahihikayat ang mga pastor, meron tayong isang pwedeng maging batas where we can all respect that law and come together. Pero will government really recognize us? So walang masama. Okay? Walang masama na we can be recognized by government. Alam niyo po, ang Israel ay hindi church. Okay? Israel is merely a nation. Pero lahat tayo naniniwala na it is a nation chosen by God to be a blessing. Correct? Naniniwala ba kayo ron? So, Israel as a nation should bless other nations. Now, itong Israel-Hamas war na ito ay nagdala sa atin sa maraming kamalayan sa kung ano ang naging contribution ng mga Israelitas sa ating mundo. Per capita, i-research nyo kahit sa Google, no? There are actually more Jews who contributed to science, technology, engineering, governance,
sa mundo, more than any other country. Okay? You talk of Einstein. Hudyo yan. Alam niyo ba na ang founders ng Google ay dalawang Hudyo? Alam niyo ba na ang Waze na ginagamit ng marami ngayon ay nanggaling sa Jews? Alam niyo ba na marami sa ating mga vaccines ay dinevelop ng mga Jews? Alam niyo po ba na ang capitalism as a principle ay nagsimula sa mga Jews? You have to do some research. Ibig sabihin, mga kapatid, design ng Panginoon na kung sino yung hinirang niya at binigyan niya ng kanyang pagpapala ay maging pagpapala sa buong mundo. Kahit mahirap gawin. Mga kapatid, pwede kaya na dahil tayo nagkiklaim na tayo pinagpala sa biyaya ng Panginoon, eh maging pagpapala tayo? Pwede kaya? Tumatango yung iba sa inyo. Kaya ganito ang ating pinag-uusapan. Okay? Alam ko na ang MBBE, malaki ang impact sa community rito. And I would also tell you na ang Lighthouse ay malaking impact in communities where we are. Okay? Now, iba-iba ang biyaya ng Panginoon sa atin. But somehow, mga kapatid, we should be a blessing. Not just for ourselves, but a blessing to communities around us. Nung ako ay nagtrabaho sa corporate world, ang sabi sa akin ng tatay ko, anak, you need to be a blessing to your company. Tagal akong nagtrabaho doon sa Avesco for 15 years. Nagsimula ako, yung electronics section lang, 2 lang kaming empleyado. After 15 years, nung ako'y lumabas, because I needed to heed God's call, yung aking pong division ay pinakamalaki sa Avesco. I had 65 people under me, and I was handling 6 departments. Nauntog na ako sa posisyon, hindi naman ako Chinese. Okay? Aminado yung aming presidente that I was a blessing sa kumpanya. I was a blessing because they knew na Baptist ako. Okay? I have my involvement in many other organizations. Hindi lang po sa nakaraan ko sa industriya. I can tell you right now na marami akong involvement na organization. Kahit sa pamantasan ng Maynila, ako ang presidente ng Alumni Association ngayon. Kakaiba ang leadership na inaasahan nila. It's all because I have the faith of Christ. Are we listening? Kasama po ako sa Far East Broadcasting Company. At ngayon, ang FEBC has the most number of Baptists in the board. Ang isa doon, kaibigan ni Brother Wilson, si BJ. Isang Baptist na pastor. We have 3 of our pastors men na nasa board at corporate members ng Far East Broadcasting Company. Hindi ko binibitawan yun because somehow, kinakailangan meron tayong influence sa ganong klaseng platform. Nagsimula ako ng isang media ministry na GCTV sapagkat naniniwala ako na kahit mahirap gawin, we should be a blessing. Ngayon, ang GCTV napapanood sa maraming lugar. Maraming hotel, kapag nag-hotel kayo, tingnan ninyo kung ano ang television na dala nila. Kapag may signal yan, definitely, channel 185, napapanood ang GCTV.
Mahirap man gawin. Hindi po biro magkaroon ng isang television channel. Okay? Milyon ang inyong gagastusin. Yun lang mag-develop ka ng mga content. Magkaroon ka ng regular programming. And we have been doing that for almost 8 years now. Sustained by Lighthouse and some of our partners who believe in such a ministry. Marami pa akong pwedeng gawin. But this I believe. In whatever platform, in whatever engagement, if you are a Baptist, be a blessing. And we have to accept that as a mandate of the Lord Jesus. Amen? At ito actually, preaching ko dapat bukas. Kinikwento ko nga kay Razel kanina. Kasi alam niyo tayo mga Baptists, talagang very passionate tayo sa soul winning. Amen? Ang isang approach na ginagamit natin sa soul winning ay ito. Alam mo ba kung sakaling mamatay ka, kung saan ka pupunta? Di ba? If you died right now, would you know where your soul will go? Yun ang ating palaging opening question. Okay? Kaya walang ibang gagawin yung wini-win mo, kundi tumanggap. Siyempre, gusto niyang pumunta ng langit eh. Sino bang ayaw pumunta ng langit? Di ba? Minsan binibiro ko, wag nang ganyan ang opening statement ninyo. Luma na yan eh. Tsaka hindi epektibo. Bakit? Kasi karamihan ng tumatanggap sa Panginoon, gusto lang maging turi sa langit. Pasyal-pasyal lang. Kikinig ba kayo? Ang pinaka-basic na ginagamit nating verse, I will say this again tomorrow, yung Romans 3:23. Anong sabi doon? For all have sinned and come short of the glory of God. You know what? That verse gives us the premise of it all. That because of sin, hindi lang po tayo na-separate sa Panginoon. Hindi lang tayo nagkaroon ng condemnation, kapahamakan. Hindi lang tayo nagkaroon ng kamatayan. Ano ang naging resulta ng kasalanan? We fell short of God's glory. Therefore, if God will extend Himself to us, ang pinaka-design ng kanyang pag-extend ng kanyang sarili sa atin is to give to us His glory. Not simply to go to heaven. Amen? O wala, hindi ka nag-amen. You see? So, we must really manifest His glory, especially us as churches. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, to Him be glory in the church. Kaso ang utak natin, pumunta na ng langit, hindi mag-bear ng kanyang luwalhati. Diba? Pero bukas yung preaching ko, ini-excite ko lang kayo. Bukas pa yun. Oo. Ngayon, let me share with you itong outline ko. Ano po? Kinakailangan, naka-zoom tayo pero ito na. Tingnan natin kung ano yung pwede. Ito. Sana lumabas. Hop! Bakit naging ganon? Mali Teka muna, aayusin ko muna ito. Dapat kasi ito ay malaki. Nagbago na, kaaantay ko Ayan. Sandali lang po, Sandali lang. Diyan lang kayo. Hindi ako aalis dito. Aayusin ko lang itong outline ko rito para nakikita nyo. Ganito na ako mag-preach ngayon Para at least nakikita nyo kung paano na-develop ang ating topic. So, ang title ng mensahe ko ay Baptists in Support to Nation Building. At yan mismo ang pinaka-theme ng ating celebration. Ayun, Strengthening our resolve in support
to nation building. Okay? Nation building. Now, ang ating pinaka-key verse, actually, nawala tuloy yung key verse ko. Teka muna, uulitin ko. Sana ay mabuksan ko dito sa aking sinave ko na kanina eh. Diyan lang kayo, huwag kayong mawawala. Okay? Mga bukas makalawa, makikita ko na ito. Tignan natin. Ayun! Okay. Ito na. Ang aking text, cites itong ating pinaka-key verse. Yan, Philippians chapter 2, verses 12 to 16. Ang sabi ni Paul, and whenever I refer to verses, I always emphasize kung sino ang sumusulat, kung sino ang sinusulatan, ano ang sinasabi. Tama yun, di ba? Okay. Sino ang sumusulat? Si Paul. Because he was the apostle to the Gentiles. Amen? Sino ang sinusulatan? Ang church sa Philippi. Much like what we are right now. Okay? Ang sabi ni Paul sa kanila, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. Ayun. Ang mga churches pala natin, dapat always in obedience. Amen? Maganda yon. Are we always in obedience? Hindi lang yung pastor, kundi lahat. Okay? Not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. You know what? We need to work out something for our salvation in this dilemma that we are in. The world is against us. We are not respected. We are being driven out. Our churches, mga kapatid, ay marginalized. Hindi tayo pininiwalaan kahit na ng barangay. Tama? Amen? Okay. Ipinu-push out tayo. Ang ating mga young people nahihirapan maghanap ng trabaho. Tama ba yon? Ang ating mga pastor, minsan kakapit sa patalim para mabuhay, para mag-exist. In fact, many of our churches actually are in survival mode. Amen? Hindi naman tayo pinapatay na tayo mga Baptist. Pero mga kapatid, mahirap. Tama? Okay. Hindi ka makakuha ng magandang trabaho dahil pipiliin nila yung iglesia. O, di ba? Yung makapit sa ganito. Abi mga kapatid, kung hindi totoo yung sinabi ko, huwag na kayong kumuha ng tulong kay BMA. Huwag na kayong magpa-refer. Tama ba? Pag may nagkakasakit, kailangan natin ng guarantee letter. Hello? That is reality. Tama? Andyan ba kayo? Oh. So, ibig sabihin, hindi naihahatid sa atin ang dapat maihatid. Hindi dahil mahirap ang bansa natin. May kinalaman ng ating pagiging mananampalataya at mga Baptist. At hindi lang yan totoo sa Pilipinas. Alam niyo ba, totoo yan kahit sa ibang bansa. Tama? Very few of us really make a mark. Okay? Kaya madalas, mga kapatid, meron tayo mga workplace people na iiwasan nilang sabihin Baptist sila para lang magkaroon ng magandang posisyon. Nakikinig po ba tayo? Okay. Kung iba, okay. Pero kung tayo, hindi. You see? Pero, ang sabi dito, i-work out ninyo ang inyong maaaring pag-ahon sa inyong kalalagyan. Paano? Consider that it is God which works in you both to will and to do of His good pleasure. And you don't tell me, mga kapatid, hindi na tayo bata sa lipunan. Okay? Alam niyo po
walang Baptist na hindi nangangailangan ng tulong. Subukan ninyong mapigilan sa pag-travel. Pastor ka ba? Hello? Baka hindi ka pa makalabas ng Pilipinas. Lalo na pastor ka. Bakit? Kasi maraming iba, hindi naman maganda example. Tama? Nangyayari yan mga kapatid. And we know stories. You see? At kinakailangan din, matuto tayo na huwag tayong makomplain at masyadong palaaway. Now, at ang sabi ni Paul dito, that ye may be blameless, harmless. Are we still being blameless and harmless sa ating lipunan o sa loob lang ng ating churches? That we be sons of God. Hindi lang ito sinasabi mga kapatid, dahil tayo nag-gather lang sa loob ng ating mga walls. Kinakailangan yung ating qualities at virtues bilang mga anak ng Diyos ay nakikita sa labas. Without rebuke. Why? We should be that way in the midst of a crooked and perverse nation like the Philippines. Angal tayo ng angal, nakurap ang Pilipinas. Pero hindi naman tayo maging blameless. Diba? And among whom ye shine as lights in the world. And as you do this, do not forget to hold forth the word of life. Ganun lang kasimple yun. Pero ang hirap gawin yan. Okay. Mga kapatid, we have been here more than 100 years as Baptists. Nauna pa tayo sa iglesia. Alam niyo ba yun? Ha? Sa bagay, 19, ano pala sila? 14, ano? Okay? Hindi na lang sa iglesia. Nauna pa tayo kay Kibuloy. Nauna pa tayo kila kung sino-sino dyan. Pero bakit? Di ba? Now, binasa natin ang 1 Peter chapter 2 verses 9 to 17. Huwag na natin balikan yan. But tonight, let us appreciate the law. Amen? Ito yung batas. Baka hindi niyo pa na pag-aaralan ng gusto. Republic Act, RA 11897. Tandaan niyo lang yung RA na Ruben Abante. Maalala niyo yan. 11897. Ano ang title? An act declaring the second Thursday of January of every year a special working holiday to be known as National Baptist Day. Hindi po Baptist Day lang. Ang Baptist Day, activity na yun, na hindi sang-ayon sa batas. Ito, batas ito. And the term is National Baptist Day. Kaya wag natin itukoy nito na Baptist Day lang. No, no, no. This is National Baptist Day. Okay? Sang-ayon sa batas. 11897. This act shall be known as such. Look at section 2. It is hereby the declared policy of the state to recognize the Baptists for the continuous pursuit of their evangelical mission to contribute to nation building by establishing Christian schools that instill academic excellence and build character in individuals and churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Tinuloy-tuloy ko muna yan. Hihimayin natin maya-maya. Section 3. To recognize the important contribution of the Baptists in nation building, the state shall promote the observance of the second Thursday of January of every year as National Baptist Day, second Thursday, and proclaim the same as a special working holiday. Section 4, okay na lang yan. Pirmado na yan. At ang nakalagay dito, lapsed into law on July 23, 2002.
Kaya, noong January last year, that was the first National Baptist Day celebration we did. If you remember that. Okay. Ngayon, pag-aralan natin ng gusto, mga kapatid. No? Kanina, pinanood natin itong video. At doon ay nagsalita si Representative Cheryl De Loso Montalia. To quote, ang sinabi niya ito, "The Committee on Revision of Laws, which she headed, only had one objective in mind in approving the bill, the National Baptist Day. That is, quote, to give the Baptist people a specific date to be devoted and exclusively in proclaiming, teaching, reminding, and sharing to members throughout the nation the graces and mercies of God." Yan ang sinabi niya. Merong nag-message sa akin. Ano daw ba ang purpose ng celebration ng National Baptist Day? Politika ba ito o spiritual? Hindi ako sumagot. Nadalhan ko nung message in video. Ito yun. Huwag ka na maghanap, mga kapatid, ng ibang sagot. Okay? Pwede siya sumagot. Pwede ako sumagot. Pero ito yung sagot eh. Ano ba ang purpose ng National Baptist Day? Ito lang. Upang bigyan tayo mga Baptist ng isang specific na araw na maging devoted exclusively na tayo makapag-proclaim, makapagturo, makapag-remind at makapag-share sa ating lahat sa buong bansa ng ano raw? Ng tungkol sa biyaya at kahabagan ng Panginoon. Ano palagay niyo dyan? Kung naghahanap ka ng dahilan sa likod ng batas na ito, abay, wag mong sisihin kung ano ang binabalak ng kapatid ko sa pagtakbo. Ito yan. Ang nagsasabi mismo, yung chairman ng nag-usap sa batas na ito. Can you imagine? Binanggit pa na mapag-usapan natin ang mga biyaya at kahabagan ng Panginoon. Mabuti pa ito. Mabuti pa ito, alam ang purpose ng batas. Tayo mga kapatid, hindi natin alam ang purpose ng batas. Naghahanap tayo ng dahilan na hindi naman sang-ayon sa purpose ng lumikha ng batas at nag-aproba ng batas. Mga kapatid, meron tayong sariling multo na nagmumulto sa atin. Huwag tayong ganyan. Hindi ako galit sa inyo, pinapaliwanag ko lang. Kasi totoo eh. Kahit ipakita ko sa inyo yung message sa akin. Ano ba yung selebrasyon na ito? Politika ba ito o spiritual? Ito, ang liwa-liwanag niyan. Binayaran mo ba si Representative Montalia para sabihin to? Ikaw marami kang binabayaran, pati pastor binabayaran mo eh. Mga kapatid, malaking insulto po na tayo mismo naghahanap ng dahilan sa hindi naman dapat na hanapan. Okay? Meron pang isa. Kung hindi po patitibayin ang moral foundation ng ating bansa, babagsak po ang ating bansa. Sino nagsabi niyan? Si Senator Win Gatchalian. On record po yan. Kaya pinakita ko sa inyo yung video. Ngayon, as of this moment, the RA 11897 has been either adopted or declared supported by several local governments. Manila, binanggit na kanina. Pasay, Marikina, General Trias Cavite, San Fernando, Pampanga,
Iriga City, Camarines Sur, Marilao, Bulacan, at marami pang nakasalang na mag-adapt ng bill na ito. Ibig sabihin, ito mga local government, pinaniniwalaan yung sinasabi ng batas. Ang problema po natin yung ating mga simbahan na dininiwala. Mabuti pa yung mga local government may paniniwalaan. Ha? Ano yan? Oh. Sa inyo, approve na rin? O yan, kailangan maisama rito yun. Mailagay natin yung announcement. Bigyan mo ako ng kopya. Dipolog City. Kung sino pa. Meron tayong Facebook page na National Baptist Day. You can actually find all the adoptions ng mga ginawa ng mga local government. At dumaragdag pa yan. Mga kapatid, hindi pwedeng hindian ito ng kahit sino. Bakit kanyo? Batas ng Pilipinas eh. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang ilang salient points. Batas. Kasi ang sabi ng batas, na ang Estado ay nagdedeklara ng isang pulisiya. And such policy is effective throughout the whole country. Policy. Ano ang ibig sabihin ng... Have you ever considered kung ano ang ibig sabihin ng policy? Ano po ba talaga ang meaning ng policy? Hindi po pulis yun. Pero ano ang ibig sabihin ng policy? Simple lang. Take note of this. Ang policy po ay isang statement na tumutugon sa recurring question. Okay? Sa corporate world, nag-i-implementa ng mga policy para wala ng tanong. Para magkaroon ng clarity. Para maliwanag. Halimbawa, dito sa MBBE, ang oras dito ay advanced ng 20 minutes. Tama ba yun? Ha? 15. Policy yan. Huwag ka nang tanong kung anong oras magsisimula. Correct? Oo. Ang policy dito, policy as a matter of preference. Huwag kang magpapasok ng sapatos dito. Policy yan. Tama? Oh, ang hindi lang sumunod yan, tatay ko. Ayan, yun yung tatay ko. Oh. Pero policy, ibig sabihin, merong isang tugon o answer sa bawat tanong o recurring na tanong. Halimbawa, uniforme. Di ba? Nasa eskwelahan. No? Ibig sabihin, it's a policy kung ano uniforme. So, ganun din po ito. Kaya, ini-implementa na magkaroon ng policy at itong policy na ito ay maging totoo at ma-implement sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Okay? Yung ating bang mga simbahan nasa sulok ng Pilipinas? Ha? Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging separate absolutely sa Estado. Did you know that? Ha? Malaking kalokohan yung separate church, separation of church and state. You know, kapag gumawa ka ng labag sa batas, huhulihin ka. Hindi ka makakatuwira na separate kami. Kaya may pag-iingat tayo. Pero anyway, ito ang mga salient points. 1. The state recognizes the Baptists for their continuous pursuit of their evangelical mission to contribute to nation building. Anong ibig sabihin niya? As a matter of policy, sangayon sa batas, ay kinikilala ng Estado ng Pilipinas na ang mga Baptist, no? Yung ating ginagawang evangelism ay nakukontribute sa pagpapatatag ng ating bansa. Hindi lang po dahil trabaho natin as churches.
Ibig sabihin, binibigyan tayo ng lalong mas magandang dahilan na mag-evangelize. Amen? That's evangelism. That's gospel. Evangelism is bringing the gospel everywhere. Amen? And the point here is this. Kinikilala ng Estado na ang ating pagpipreach ng gospel, anumang ministry na ang dala ay gospel. Ano man yan? Pang pastor man yan, pang businessman yan, pang workplace, pang estudyante, pang bata. Basta't dala ang gospel ng mga Baptist churches, nakatutulong yan sa nation building. Ina-admit ng ating bansa, mga kapatid. Saan ka makakuha ng ganyan? Meron bang ibang bansa na kumikilala sa evangelism as leading to nation building? Eh kahit ang Amerika ayaw wala, hindi pwede sa Amerika yun eh. Do we consider that? Sabi ko nga, only in the Philippines. And thank God, this law exists here. The continuous pursuit. Ibig sabihin, pinaparealize pa natin sa atin ng ating bansa at ng ating estado, hoy, magpatuloy ka sa evangelism. Para bang sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, do the work of an evangelist because it leads, it contributes to nation building. Eh baka nakakalimutan na natin yun. Can you imagine, mga kapatid, hindi lang sinasabi ng Bible yan. Sinasabi ng batas na ito silently sa atin. Oy, pastor, mag-evangelize ka. Mag-win ka. Mag-preach ka ng gospel. Eh kung ano na ginagawa mo eh. Di ba? Mas nag-multi-level marketing ka kasi nag-evangelize ka. Hindi, pastor, yung mga customer ko, na-evangelize ko naman. Di ba? I mean, lahat tayo. In the workplace, do that. Amen? In communities, do it. Whatever thing we do in ministry, that's the bottom line. Palaging binabagit ng kapatid ko, yung sinabi ni Apostle Paul, tungkol sa nation of Israel, that they may be saved. Evangelism yan. Amen? Where can you find a law that recognizes us at binibigyang halaga ang evangelism work? Kaya mga kapatid, given this law, pag pinigilan ka ng kahit sino, pinigilan ka ng barangay chairman, pinigilan ka ng pulis, oy, teka muna, I am doing evangelism. May pagkilala ito. Ano ginagawa mo sa akin? Gumagalang ka ba sa batas? Pinipigilan ka? Sabi, teka muna, nasa batas yan eh. Our continuous pursuit. Nakikinig ba kayo? Sabi, meron tayong platform to defend ourselves if people will question the work of evangelism we do. Di po ba? Pangalawa, that the state recognizes the Baptists. No? That Baptists establish Christian schools that instill academic excellence and build character in individuals. Can you imagine? Mga kapatid, aminin na natin, huwag kayong magagalit. Karamihan po ng ating eskwelahan ngayon, business lang. There are actually church-based schools na nag-i-exist yung church dahil sa eskwelahan. Pero teka muna, okay lang. Pero pangatawanan natin that our schools instill academic excellence and build character in individuals. Amen? Yun lang yun. Alam niyo, laman po ako ng ilang mga pagsasalita. For example, sa ACSI, Association of Christian Schools International. No? Alaman ako doon sa International Foundation of Learning. Okay? At alam niyo palagi kong sinasabi, lalo yung mga Chinese schools. Tayo mga Chinese schools, kayo, sabi ko, you take pride in producing graduates. But where do they go? Diba? Where do they go? Anong klaseng
excellence, academic excellence meron sila. Anong klaseng karakter? Diba? Sinabi ko ito sa mga Chinese Christian schools. Kahit ang MGC New Life, madalas nasasalita ako doon eh. Alam niyo ni Janice. No? Nandoon siya. Kaibigan ko ang chairman nun ngayon. Okay? Sinasabi ko sa kanila, where do your students go? Are they in governance? Produce tayo ng produce. Wala naman tayo. Puro na lang businessman yan eh. Bakit nasa business lahat? We are empty of leaders in government. Can you not produce leaders ng government? Look at Win Gatchalian. O, hindi ba? Sabi nila, oo nga. Ano? Number 3. The state recognizes that Baptist churches proclaim, teach, share biblical principles for the betterment of society. Yan ang sinasabi sa batas. May pagkilala ang Estado na ang ating mga churches ay nagpoproklama, may kamayan, nagtuturo, nagbabahagi ng mga prinsipyong biblical for the betterment of society. Mga kapatid, hindi ba kung meron tayong appreciation ng batas na ito, lalo natin patataasin ang level ng ating ministry? Amen? Meron ako mga kinumusta. Kumusta yung church nila? Ito ganun pa rin. Hindi ba umaangat ang level nila? It's just for the betterment of themselves. We cannot, some of our churches cannot even grow better among ourselves. We grow bitter against each other. Diba? Mga kapatid, nasa batas yun. Basahin natin, pag-aralan natin. Recognition. Binibigyan pagkilala. Wala nang iba, mga kapatid, na mayroong ganyan na pagkilala. Umangal nga sa akin si Dr. Dave. No? Si Dave Sobrepeña. Pinakita, Dave, sabi ko, meron na kaming batas, National Baptist Day. Sabi niya, teka, bakit kayo lang? Ba't kaming AG? Wala. Sabi ko, iwanan mo na yung pagiging AG mo, mag-baptist ka na para kasama ka sa batas. Okay. Ganun lang yun eh. Mga kapatid, meron na tayong platform so that we can actually even look better than others. Di ba magandang pribilehiyo yan? In recognition of the above, lahat ng pagkilala, the state shall promote. Sino magpo-promote? Estado. The observance of the second Thursday of January of every year as National Baptist Day. Kaya alam nyo, kapag pinaliwanag mo yan sa mga mayor, sa mga iba pa, sa mga konsihal, okay? Sa mga barangay chairman, oy, compelled po kayo. Compelled kayo ng batas na ito to promote this. The state shall promote. Are you part of the state? Kaya walang hihindi dyan. Hindi na kayo kinakailangan tumawag kay Kung BMA, pwede pa kami hello, andyan na yan, basahin nyo. Amen ba? Alam nyo, maraming pastor, huwag kayong magagalit ha, gusto natin kinikilala tayo na general, ni colonel, ni ganito, ni admiral, ni ganyan. Lahat gagawin mo para kilanling ka. Mapakagwapo ka, ganyan. Ito nandyan eh. Ha? Oh. The state shall promote. Kaya mga kapatid, walang hihindi dyan. Isa pa. In recognition of all the above, the state also shall proclaim. Proclaim the day as special working
holiday. Special. Walang makapipigil. Hindi ba? Meron ng recognition. So the keywords, meron ng recognition. Yan, recognition. 3 recognition yan. Pagkatapos, merong promotion. Pagkatapos, merong proclamation. Mga kapatid, Baptist to, 3-pointer to. Diba? Amen? Yan. Ganda. Kaya alam niyo, blessing ito sa atin. Ngayon, syempre batas yan. But what does the Bible say concerning such an action of the state? Biblical ba yung action na yan? Tanong, nasa Bible ba ang aksyon ng ganyang estado? Sa Bible ba? Basahin natin. Romans 13. Alam niyo kasi, palagi tayong nagko-quote ng Romans, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. Memorize na natin lahat yan Whosoever therefore that resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that ganun. Tapos verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Ito, tinan ninyo. Do that which is good, and thou shalt have the praise, respect, recognition, promotion, proclamation of the same. Bible. Diba? Mga kapatid, ang liwanag niyan. Gumawa ka ng mabuti at kapaki-pakinabang. At kahit terror, yung Roman Empire, sabi ni Paul to Okay? Do that which is good. You will have a reward. Mga kapatid, matagal na tayong gumagawa ng mabuti. Pero mabuti lang para sa mga sarili natin. Hindi tayo nararamdaman sa labas. Kaya mga kapatid, we cannot even be recognized. We cannot even be praised. Nasa Bible ba yan that we can be praised even by the ungodly world? Come on. Alam niyo po, through the recommendation of my brother, I became part of the Presidential Council on Values Formation from 2003 until the end of the term of GMA. Kilala niya ako personally. Okay? In fact, nung ako ay nag-birthday ng 50th birthday ko, doon kami sa lighthouse lang. Pinaghanda. Alam niyo, mamukat-mukat kayo. Dumating si Presidente Arroyo, dumating si Vice President Noli de Castro, tinapos yung buong programa, 2.5 hours. Hindi umalis. Kanya nga lang, sinara yung buong tatalon. Ako lang ang katangi-tanging Baptist pastor na noong nag-birthday, pumunta ang Presidente at Vice President. Iba. Pero mga kapatid, nangyari ba yon dahil kapatid ko? Wala nga siya ng birthday ko Wala siya, as in wala. Oo. Pero hindi Ginawa ko yung trabaho ko so that I can deliver good. Alam niyo, dinala ako. Sabing ganyan, sumama ka, Bishop, doon sa high-level dialogue ng UN. Kinuwento ko sa iyo yun. Pumunta ng Amsterdam, pumunta ng Barcelona, pumunta ng China, pumunta ng New York. Last yung New York. Sabi ko, Tol, pupunta ako ng New York. Saan? Doon sa UN, sa headquarters ng UN.
Pambihira, magiging seat ng ano yan, ni Antichrist. Di, sinabi mo sa akin yun. Hindi balik ako, papaspasan natin yung pagbabalik ng Panginoon. Umupo ako doon sa General Assembly ng UN. I delivered my peace. Ano ang sabi ko? Ang message ko ito, nandun po yung draft sa akin. Kasi nandun po yung mga leaders ng Arab world. Ang pinag-uusapan, high-level dialogue ng religious tolerance. So, ang sabi ko, marami kaming mga OFW sa Arab world, Arab countries. And I submit na marami sa mga kababayan ko ang nakakulong. Mga nagnanakaw, kung anong ginagawang kagulukuhan, ganyan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat wala silang kalayaan na i-exercise ang kanilang pananampalataya. Kung bibigyan niyo sila somehow ng tolerance para maging malaya sila according to your kind of tolerance, mag-obserba ng kanilang pananampalataya, magigising yung kanilang mga isip sa tama at mali. Sinabi ko yan sa kanila. Sabi ng moderator, we will set that aside. Pero alam nyo, ngayon nagigising na sila. On record yan sa UN. Katapos, paglabas ko, pumunta ako doon sa headquarters ng Philippine Embassy. Nakita ko yung 6 na nurses na kinasuhan ng malpractice. 6 na nurses. Umiiyak sa harap ko. Bishop, wala kaming lawyer. Kaya ako, titignan ko ano magagawa ko. Pagbalik ko dito, sinadya ko si Vice President Noli. Vice, pakitulungan mo ito. Bigyan mo lang ng lawyer itong mga ito. Yun ang kailangan nila. Eventually, nanalo. Because of my contribution sa mga OFW, bahagi ngayon ako ng Global Filipino Movement. And we extend a lot of services to OFWs. See, mga kapatid, on record yan. Ibig sabihin, do that which is good, and thou shalt have the praise of the same. And the praise here is in form of the law, recognition, proclamation, promotion. Amen? Baka sabihin nyo, Romans lang yan. Puntahan natin mga kapatid. Meron pa. 1 Peter, submit yourselves to every ordinance of man. Kaya kayo mga hindi naniniwala sa pag-oobserba ng National Baptist Day, mga kapatid, ordinance of man na yan. If you cannot do it for BMA's sake, do it for the Lord's sake. Simple lang. Di ba? Submit yourselves to every. Baptist ba kayo? Ang liwanag niyan. Labas na tayo. Whether it be to the king as supreme or governors, pati local government, nandito na. Governor. And look at this. 2 bagay. Number 1, for the praise of them that do well. Again, biblical pala. Pag gumawa ka ng mabuti at kapag ipakinabang, nag-submit ka sa tamang batas, you will have the praise of them. Because we do well. Mga kapatid, because kalooban niya ng Panginoon. In doing well, in doing what would lead to the betterment of the communities where we are, of our land, we may put to silence the ignorance of foolish men. Bible ba yan? Alisi pa ang ginawa. Wala na silang sasabihin. King James pa yan. Teka muna. Siguro pwede na ako magtapos dito.
bilang malaya. Huwag natin gamitin ang ating kalayaan para itago natin ang ating kabastusan. Ating pagiging bitter. Huwag kang magpakabanal. Bastos ka naman sa loob. Di ba? Huwag kang akala mo humble ka. Palalo ka naman sa loob. Di ba? May mga kilala po akong mahihain pero bastos. Oo. Di ba? Tahimik pero maingay. Huwag natin gamitin niya na malaya tayo. Mga kapatid, ang kalayaan po ay hindi kalayaan para gumawa ng mali, kundi kalayaan para gawin ang kalooban ng Panginoon. And I'm telling you right now, if we support the RA 11897, bottom line, kalooban ng Panginoon. It will push us to working hard and being resolved to better our Philippines, to reach them with the word. God bless us all.